Hi everyone and welcome again dito sa video na to. And pag-uusapan natin tungkol sa experience ko sa pag-swimming noon. Kasi gusto kong mag-try. Nung nag-start ako pag-training ng triathlon, pinagdadaanan ako. Kasi galing ako sa Abu Dhabi noon. And then I was down to myself na nawalan ako ng confidence dahil sa mga nangyari sa akin sa dati kong work sa Abu Dhabi. So, what happened is nung nakita ko yung sports na triathlon, I was so convinced na gusto ko siyang gawin. Kasi nga, it's very challenging and maybe I can may balik ko yung confidence ko sa sarili ko. So, the hardest part sa triathlon for the starters is yung swimming. So, let's talk about the swimming. So, yung first time kong mag-swimming, I have zero knowledge how to do it nung pagdating ko dito sa Singapore. Sakto doon sa apartment na nirerentang ko, meron siyang swimming pool. So, around siguro mga 25 meters lang naman yung swimming pool. So, bumili ako ng swimming cap, bumili ako ng goggles, and then shorts. Siyempre, mahirap naman pag nakabrief lang. And yun, trinay ko mag-swimming. And nung pag-swimming ko, wala pa atang 10 meters. lumubog na ako. So, parang, ano ba to? Sabi ko. Pupunta ako sa triathlon world, tapos ganito ako mag-swimming, hindi ako marunong mag-swimming. So sabi ko, paano ako mag-start? Wala naman akong kakilalang mga coach, kakilalang mga friends na nagta-triathlon. Since may background ako sa pagra-running, mataba pa naman ako doon, so yung running ko is very slow lang. Parang ang ginagawa ko noon is 3 minutes walk, 2 minutes run, 3 minutes walk, 2 minutes run, para lang makuha ko yung rhythm kung paano tumakbo. Kasi nga, hindi ako marunong tumakbo. Masyado akong mataba noon. And then, pagdating ko dito sa Singapore, habang tumatakbo, medyo yung confidence ko sa pagtakbo mataas. Medyo confident na hindi na ako nag-i-stop habang tumatakbo. Nakakita ako ng group ng mga runners. Okay. So, mga runners na yun, I didn't even know na triathlete din pala yung mga yun. So, I was so happy na nakilala sila, yung mga runners na yun. Sorry, maingay. Yung kamotor. I was so happy na nakita ko sila, pinakilala ko sa sarili ko sa kanila na medyo chubby pa ako noon. Then, you're welcome. Meron kaming mga running schedule, how to do it. Meron kaming mga swimming schedule, kung paano kami mag-swimming, nagtitraining, kung ano yung mga kailangan mong bilhin. So, I was so excited kasi nga, hindi na ako magbabayad ng coach if ever man may coach, di ba? Mahal-mahal lang coaching ng swimming. So, Monday, Tuesday, sobrang busy, so sumasali na ako sa kanila, running. And swimming, nakita nila ako paano mag-swim. As in, sabi ko, as in zero. Okay, Toby, ganito gawin mo. So, binigyan ako ng mga trainings how to breathe doon sa pool. So, paano mag-breathe? Paano ba mag-breathe sa pool? Mag-breathe ka ng tubig? Hindi. Inhale ka ng outside the water, inhale ka, and then yung hangin ilabas mo doon sa loob ng tubig. So, gawin mo yan bago ka mag-start mag-swim. So, ang ginawa ko, siguro 2 to 3 minutes. Inhale, exhale. Inhale doon sa labas. Parang ako naglalaro. Para lang makuha mo yung rhythm mo, paano mag-breathe and exhale doon sa swimming. So, binigyan ako ng mga drills. So, next
ano pa na to? Next schedule, binigyan ako ng mga drills. So bumili ako ng paddle, bumili ako ng parang iniipit doon sa hita para daw lumutang yung puwet ko habang nagsiswimming. So masaya naman siya. And then habang tumatagal, pumupunta ako pa yung session nila, even doon kahit napagod na ako sa work, pumupunta ako sa session nila. Yung 10 meters ko no, nagagawa ko na ng 50 meters. Wow, 50 meters. Pero ginagawa ko pa rin yung training na schedule na ginagawa na hanggang nakakapag 100 meters na ako. I was so happy na yung progress na yon ano pa nga na to? Nasasatisfy ko yung, parang nakikita ko yung sarili ko na, nako, mukhang magagawa ko na yung gusto kong pagiging triathlete. So, as time goes by, nakuha ko na yung confidence ko, naglalap na ako, as in, naglalap ako ng 1,000 kilometer, 1 kilometer, non-stop. And then, the next training, nagkakaroon na ako ng lapping ng 1.5 kilometers, non-stop. So, sabi nila, Toby, I think your confidence is mataas na. Pero it takes me almost, I think, 6 months bago ako natutong mag-swimming talaga. As in, yung technique how to kick, paano yung mag-pull, may technique pala yon. Kaso, yung dati nung nagpo-pull ako, ang ginagamit kong pull, yung kamay, yun pala, yung pagpo-pull doon sa shoulder. Dito para hindi ka mapagod ka agad. So, yung team na yon, sinabi nila magkakaroon tayo ng session sa open water. Medyo nung sinabi yon, hindi na ako makatulog kasi nga open water na. So parang ang daming pumasok sa utak ko. Paano pag may pating? Paano pag may mangyari sa akin doon? Sabi ko, walang tutulong sa akin doon. Pero sabi ng coach, wala pa kayong confidence, even though marunong kayo mag-swim, wala pa kayong confidence, natatakot kayo sa open water, bumili kayo ng parang, kalimutan ko yung tawag na yun eh, yung may balon sa likod. Yung parang yellow ba yun o orange na pag magsiswimming ka ng open water, may balon ka sa likod. Para pag napagod ka, titihaya ka lang, ay tatalikod ka lang, hawakan mo yung balon na yun, magpapahinga, nagpapanik ka. So bumili ako noon sa store. Magkano lang naman yun? Siguro wala pang $10. And then, ayun na nga, yung time na open water na, nakabalon ako. Yung confidence, syempre, yung mataas yung confidence ko kasi meron yung balon sa likod eh. So, nagsisim ako. Pero habang nagsisim, wala akong makita sa dagat, wala akong makita sa baba. Madilim, as in madilim. Yung bang nag-i-imagine ka na baka may malaking hunganga na sasagma sa'yo, may pating, lahat na ata ng negative thoughts na pagsiswimming sa open water, nandoon na. Pero, nagtiwala pa rin ako sa training, syempre. Parang nag-automatic na siya na nagsiswimming pa rin ako, umaandar pa rin. Until nakatapos kami ng 2 kilometers. Okay, ako yung bandang huli. Kasi ako lang yung pinakabago eh. So, hindi ko pwedeng i-compare yung sarili ko sa kanila. Kasi iba yung pinagdadaanan nila eh. Iba yung pinagdadaanan ko. So, hindi ko rin siya ma-open. Kasi nga, maybe sasabihin nila, siguro tong lalaking to, ganito pala yung problema, kaya gusto niyang mag-triathlon. Siyempre, may personal reason din naman ako, kumbaga. And then, every week, nag-open water kami. So, sabi ng coach, tanggalin nyo na yung balon. So, lalo akong kinabahan. As in, mas lalo akong kinabahan. Hindi ko na alam gagawin ko. Diyos ko, sino kaya sasalo sa akin? Sabi ko, ako pa naman yung taong nasa huli parate. Sabi ko. So, nung tinanggal ko na yung
yung day na yon, tinanggal ko na yung yung balloon sa likod. Okay. So, tumakbo kayo ng mga 30 meters and then mag-swim kayo, tapusin niyo yung 2K. So, tumakbo kami. And then, diretso swim. Kalahati pa lang, oh. As in, kalahati pa lang ng open water. Siguro may 50 meters naman. No? Alam mo yung kaba, ang bilis ng heart rate ko. Sobrang bilis ng heart rate ko. Until nawala na yung focus ko how to swim. Hindi na ako makasigaw, nagpanic yung utak ko. Para bang nawalan ako ng malay eh. Lumubog ako. As in, lumubog ako. Hindi ko na makita yung Hindi ko na makita yung araw. Tapos lumubog ako. Talagang, yung takot nandoon eh. Sabi, ano ba tong ginagawa ko sa sarili ko? Until nag-relax ako. Okay, I totally relax myself. Huwag na mag-panic. Pero yung kaba nandoon, lumutang naman ako. As in, lumutang ako and then tinalikod ko yung sarili ko and then huminga. So, maraming lumapit sa akin sa open water na yun na okay ka lang. Ayaw nila akong hawakan kasi nagpapanik nga ako. Baka pati sila, ma-drag ko pababa. Sabi ko, bigyan nyo lang muna ako ng 5 minutes. Lutang lang ako. Tapos yung isang kaibigan namin, binigyan ako ng balloon sa likod. Eto, magballoon ka muna. So, sabi niya, sige, hintayin ka namin hanggang okay ka na, sabayan ka na namin. So, ang dami kong nainom na tubig. Talagang hindi ako makahinga, lahat-lahat. So, tinuloy pa rin namin, natapos namin. And then, kinausap ako. Toby, itong swimming, walang makakatulong sa'yo kundi ikaw lang. Sabi niya. If natatakot ka, kailangan mong harapin. Sabi niya. Kasi, kung ano man yung why mo, bakit mo ginagawa, yun yung gamitin mo. If ever na mahirap, if ever na hindi mo na kaya, if ever na let your body do the work. Okay? Kung ano man yung mga, yung mga kailangan mong gawin. So, sabi ko kay coach, sige, gawin ko siya. Pero it takes time talaga. Na-trauma ako doon. Siguro 2 weeks hindi ako nag-swimming. Nasa pool lang ako. Hindi ako sumama sa kanila. So, nung nag-gain ko yung confidence ko, I'm thinking to myself na what should have done better. So, a week nung ready na ako, kinausap ko yung coach, I'm ready. No balloons at the back. So, yung confidence nandoon na. So, nag-swimming ako. And, nandoon pa rin yung takot. To be honest, I go by, nung natapos as a mid-swimming, nai-imagine ko pa rin yung darkness ng deep water. Tapos, ang inisip ko na lang is, bakit ko ginagawa to? So, nung natapos ko yung 2 kilometers, and I take the advice of my coach, I was so relieved na ganun pala yung technique. You need to block all your thoughts. Let your body do the work. And then, mag-glide ka mag-glide ka eh. I mean, natatapos mo yung ginagawa mo as long as strong yung why mo, kumbaga. So, sabi nila, Adrian, Toby, since pwede ka na siguro mag-triathlon, so siguro mag-register ka na. So, nag-register na ako ng unang triathlon ko sa Iskandar Poteri Triathlon. So, it will be a different environment kasi may mga kasama ng tao. And, nung nag-gun start, sunod-sunod kaming nag-swimming. Ang dami. So, ang daming tao. So, parang nagkick pa. Nagsisipaan pa kami. So, iba yung environment doon. I thought, pag nag-swimming ka, yung takot mo lang na nakita yung
makita yung lalim ng dagat, magpapanik ka na. Hindi pala. Mas malala pa pala to. Kasi para kaming washing machine doon. Siko dito, tadyak doon, natadyakan ako sa mukha, natanggal yung goggles ko, binalik ko, nag-swimming pa rin naman ako. So natapos ko yung swimming, I was so relieved na, yes, sa wakas, sabi ko, with all the hard work and time na ginamit ko, nag-paid off siya. It's not the best time that I got sa triat sa 70.3 na yon. At least ang importante natapos ko. So malakas na yung confidence ko na mag-register ng Ironman 70.3. So tinuloy ko pa rin yung training ko as I continue yun sa swimming, sa bike at saka sa run. As a day na 70 as a day yung 70.3 nag-start na, natapos ko yung 70.3 sa saan ba yan? Sa Ironman 70.3 Danang sa Malaysia. Danang sa Malaysia tuloy. Ironman 70.3 sa Malaysia. Yeah, sa Malaysia, hindi Danang. Danang is Vietnam. So, I will share my lesson kung lakas naman. Saradali. Hirap plano. Okay na. I think okay na. Yeah. I will share my lesson kung anong natutunan ko doon sa pagsiswimming. Number 1 is learn to breathe even though nasa under pressure ka. So, ibig sabihin nun, even though na nasa deep pressure ka sa mga ginagawa mo, kung may mga problema ka, learn to breathe para ma-relax ka. Kasi sometimes sa pressure natin sa pressure natin sa buhay, yung decision making natin is nagkakamali. So I think we need to breathe. We need to think kung ano yung mga nangyayari muna bago tayo magde-decide. Number 2, siguro much better na we don't need to compare ourselves to others. Kasi nga, as for me, as my opinion, comparing to ourselves to other persons is, ay hindi siya maganda kung titignan mo. Kasi iba yung pinagdadaanan niya, iba yung pinagdadaanan mo. And then, comparing to yourself to them is like, it's not a good thing. So, number 3 is hindi lahat ng number 3 is if ever you swim and you see dark, there's always a light waiting for you. So, yun, yung mga lesson na natutunan ko noon nung nagta-triathlon ako. And then hope na natutunan niya. I'm saying that hope na naka-learn kayo sa akin kasi nga these struggles really meant for me kasi nga may pinagdadaanan ako noon. It really gives me strength and motivation and self-confidence. Kagaya nung Sunday, I thought nakalimutan ko na nag-swimming. Yung skill pala ng swimming nandoon pa rin. So nakatapos ako ng 2 kilometers. Pero after nun, nilagnat na ako. Kasi siguro binigla ko. Hope naka-learn kayo sa lesson na to. And of course, more stories to come. And remember to like and subscribe. Bye-bye.